Sa bago kong best friend, marami yan sa kanya, sakali maubos. Umulis na si Brian, pare. Malabo nang balikan ka pa nun. Kesa ubusin mo yung oras mo kakaisip ng mga pwedeng mangyari. Ubusin mo lang yung oras mo sa pamilya mo. Mabuti naman at masaya ang pamangkin ko sa'yo. Paano kung guluhin na naman kayo ng dati mong nobyo? Kung iniisip niyo na iiwanan ko si Felix para sa ibang lalaki, magkakamali kayo. Then prove me wrong, Melissa. Dahil oras na saktan mo si Felix, ako ang makakalaban mo. Bakit patuloy mong ginugulo si Melissa? Hindi ka pa ba nadala? Tumutulong lang naman ako sa asawa mo. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Bakit ba ayaw mo kong tumulong? Hindi ba asawa ka na? Mas dapat ikaw ang may gustong hanapin gumahasa sa kanya. Lalo na yung dumukot din sa kanya. Gusto na kalimutan ni Melissa yung nakaraan niya. Pero paano mangyayari yun kung patuloy ka nang hihimasok sa buhay namin? Pakibigyan nila kay Gob. Sabihin mo para sa kandidatura niya at sa anak niya. Roberto, muntik nang maitapon ng katulong ang cheque na ito. Hindi mo ba alam kung ganong kalaking pera ang nakasulat dito? I know, ma. Ako nagtapon yan. Eh, alam mo pala eh. Bakit mo tinapon? Dahil hindi ko kailangan ng pera ng mga rastro. Kailangan natin sila. Hindi niyo ba ako narinig, ma? Hindi ko sila kailangan. Si Melissa ang kailangan ko. We already talked about it. Kakalimutan mo muna si Melissa hanggat hindi natatapos ang eleksyon, hindi ba? Sinubukan ko, ma. Sinubukan ko nga ibaling ang atensyon ko kay Rebecca. Pero hindi ko na talaga kaya. Ano ka ba, Roberto? Maliwanag naman ang usapan natin eh. Ano ka ba? Eh, hanggang ngayon pala eh, ayaw pa rin sa'yo niyang binan mong hilaw. Pagkatapos nga niya ako ipagtanggol kay Rebecca, akala ko sa wakas, magkakasundo na rin kami. Hindi rin pala. Yun na lang talaga ang kulang, Ami eh. Pag dumating yung panahon na magustuhan ako ni Amorsita, wala na akong mahihiling pa. Sinubukan mo na ba siyang suyuin? Ilang beses na kaya? Nung na-ospital nga siya, halos ako lang nag-alaga sa kanya. Pati yung pag-uwi namin sa kanya sa bahay, ako pa rin nag-alaga sa kanya. Wala pa rin. Alam mo kasi, Melissa, baka naman di yun ang gusto niya. Ano ibig mo sabihin? Tignan mo ah. Eh di ba yung binan mong hilaw, mahilig sa alahas? Oh. Eh baka mas gusto niya yung kaysa sa mga pagsuyo-suyo mo, pag-alaalaga mo sa kanya. Diba? Sige, tama na. Amorsita, para sa inyo po. Regalo ko po yan sa inyo. Naisip ko po kasi mula nung lumipat kami dito, hindi pa ako nakakapagpasalamat sa inyo sa pagpayag niyo na tumira kami dito ng pamilya ko. Maraming salamat po. Iriregaluhan mo ako ng tanso. Bakit? Ano ba tingin mo sa akin? Plastic? Hindi po. Totoo po yan. Kung totoo ito, pera ni Felix ang ginamit mo para bilhin to, right? Hindi po, Amorsita. Nagkakamali kayo. Ginamit ko po pambili niyan yung ipon ko nung nagtatrabaho pa ako sa kumpanya. Oh, well, it's the same thing. Galing sa bulsa ko ang pinamili mo ito, di ba? System. Bakit hindi niyo na lang tanggapin yung regalo ko sa inyo?
Pinaghirapan ko po yan. At binibigay ko po yan sa inyo na bukal sa kalooban ko. Melissa, hindi ako tumatanggap ng basura. Galing sa basura. Balae? Ano ba nangyayari dito? Why didn't you ask your daughter? Hindi ko lang tinanggap yung regalong binigay niya. Gumawa na. Eto ba anak yung binibigay mo sa kanya? Sumusobra ka na, Balae. Abay kabuhayan na ng isang pamilya dun sa lugar namin. Ito binibigay sa'yo ni Melissa. I didn't ask you to give me that. Have you forgotten? May-ari ako ng minahan ng ginto. Alam naman namin yun eh. Pero binibigay sa'yo ng manugang mo. Sana tanggapin mo na lang. Alam mo, Balae, mabuti kaya sa'yo na lang yan. Dahil ikaw lang naman ang nakakakita ng halaga niyan eh. Dahil para sa akin, hindi yan ginto. Basura yan. Melissa, hindi na kayang masolusyonan ng pagiging matapobre niyang si Ofelia. Ang mabuti pa, kausapin mo ng asawa mo at sabihin mo sa kanya na lumipat na tayo ng ibang matitirhan. Hindi ko kaya gawin yun. Hindi ko kaya papilian si Felix sa amin ng tiyahin niya. Alam ko na sinabihan kita na pagpasensyahan mo na muna yang si Ofelia. Pero sa nangyari ngayon, sumasobra na siya eh. Hindi naman pa pwede na lagi ka na lang magtitiis. Kailangan matuto ka rin lumaban. Ikaw ang asawa ni Felix. Mas may karapatan ka sa kanya kaysa kay Ofelia. I'm glad na pumayag ka mag-dinner tayo. Matagal na rin natin hindi ginagawa to. Ba, sabi ko naman sa'yo, susubukan kong ayusin ang pagsasama natin. We already talked about it. Kakalimutan mo muna si Melissa hanggat hindi natatapos ang eleksyon, hindi ba? Sinubukan kong ibaling ang atensyon ko kay Rebecca, pero hindi mo na talaga kaya. Order na tayo? Ikaw na lang umorder. Alam mo naman yung gusto ko, di ba? I'll just take this call. Teniente. May bagong development sa kaso ni Melissa, Konsehal. O sige. Magkita tayo sa bahay. Doon ka na pumunta. Rebecca, I'm sorry. Mauna na ako sa'yo. Ha? Roberto! Roberto! Bakit malungkot ang misis ko? Dahil ba ginabi ako ng pag-uwi? Alam ko na kung bakit ka malungkot. Akala mo nakalimutan ko, no? Nakalimutan ng alin. Isang buwan mula nung ikinasal tayo. Wait. Happy Mansari, mahal.
Salamat. Tara na. Paano yan? Kung sa flowers ko naiyak ka, paano pa kaya sa sorpresa ko sa'yo? Ano sorpresa? Melissa, inayos ko na yung papeles natin. Sa isang linggo, pupunta na tayo ng Canada. Just like I promised you. Paano naman si Amorcita? Well, magkatabi naman yung bahay namin dun eh. If she wants to go with us, pwede siyang tumira dun sa bahay niya. Pero tayo nila Eva, dun tayo sa isang bahay. Tayong buong pamilya. This is the only way, Melissa. Kailangan kitang mailayo kay Roberto. Kailangan kitang mailayo sa nakaraan mo. Anong development ang sinasabi mo, Teniente? Lumabas ng DNA results ni Wilson Ocampo. Hindi siya nag-match sa rapist ni Melissa. Hindi siya yung rapist? Siya ang nang-rape sa ibang mga biktima. Pero kay Melissa, hindi siya. Aalamin ko lang ang schedule namin, then I'll get back to you pag magpapabook na kami ng flight. Okay, thanks. Brian? Pasok ang sekretary mo. Ganda siya. Boyfriend na ba yun? Ano ba ginagawa mo dito? Di ba may usapan tayo, hindi ka na magpapakita sa akin? Naman ako sa bahay ninyo nagpunta. Di ba? Ano ba kailangan mo? Pera. Simple lang. Binigyan na kita. Naubos sa casino eh. Tsaka, hindi mo naman ako tatanggihan, di ba? Kasi, magagalit ang Felix, misis yung mo. secretary told me may bisita ka daw. An old friend. Do I know him? Tita si, Brian, Hello. kababata ko po si Felix. Marami kami pinagsamahan itong best friend ko. Merong banding at meron din kalokohan. Well, Felix is a good kid as far as I can remember. For example, ano yung kalokohan? Sino ba daw yung bisita ko? Sige, ako nang bahala dito. Ano na naman bang kailangan mo, Roberto? Hindi ka pa ba napapagod? Huwag ka mapipigla, Melissa. Buhay pa ang rapist mo. Nagbibiro ka ba? Nakita ko mismo yung bangkay niya. Lumabas na yung DNA results. Hindi siya yung lalaking gumahasa sa'yo. Amrista, you'll just be bored with the details kung ano yung mga sasabihin ni Brian. Nangyari kasi ito yung mga maliliit pa kami, di ba, Brian? Opo, ma'am. Matagal na panahon na rin yun. And you're right about dun sa sinabi niyo. Mabait talaga itong si Felix. Matulungin sa lahat ng kaibigan. Well, that's the way I raised him. Diyan lang kita nakita rito, Brian. Are you here on vacation or you're staying for good? Depende po yun sa magiging pag-uusap namin itong best friend ko. So, it's business matter, I presume. Yeah. Opo, ma'am. Okay, I leave you to that.
See you. Nice meeting you. Felix? Marcita. Hindi totoo yung sinasabi mo. Nagsisinungaling ka! Hindi totoo yung resulta ng DNA test na yan! Yung lalaki yun ang kumasa sa akin! Melissa, kinumpirma ko muna yung bago ko pumunta rito. Totoo ang sinasabi ko. Hindi. Gumagawa ka lang ng kwento. Ginagawa mo lang to para hindi ako lumayo sa'yo. Para kailanganin ko pa tulong mo. Melissa, kilala mo ko. Hindi ko magagawang lokohin ka. Nagkasalaman ako sa'yo, no? Pero hanggang ngayon pinagsisisihan ko yun. Hindi siya ang rapist mo. Yun ang totoo. Hindi. I'm sorry, Melissa. Pinuhos ko yung galit ko sa lalaking yun. Tinikan ko na siya mapatay. That man deserved to die. Hindi man siya ang nang-rape sa'yo, pero masama pa rin siyang tao. Marami na siyang babaeng biniktima. He's a serial rapist. Pero hindi pa rin siya yung hayop na sumira sa buhay ko, Roberto. Hanggang ngayon, hindi pa rin pala napaparusahan ng lalaking yun. Inuulitin natin siya. Siya at ang mga kasama niya. Kapag nangyari, pinapangako ko sa'yo. Ako ang mismo huli sa kanila lahat. Tapatin mo nga ako. Blackmail mo ba ako? Pare naman, ganun ba kasama tingin mo sa akin? Oo. Dahil kayo ng barkada niyo, sumira ng buhay ng asawa ko. Tinukot lang namin siya, pare. Ikaw pa rin ang yumari sa kanya. Di ba ilang beses na natin pinagtalunan to, Bray? Nakikiusap ako sa'yo. Huwag ka na magpakita sa akin sa bahay ko o kung nasa man lugar na nandun si Melissa. Ayoko na masira ang buhay namin mag-asawa. Hindi ako ang nanggugulo sa inyo, pare. Ikaw ang gumawa ng sarili mong multo. Pakasalan mo ang babaeng ginahasa mo. Salud? Pagbibigyan kita sa ginawa mo. Dahil ito lang naman alam mong gawin. Hindi mo ako pwedeng ipakulong dahil damay-damay tayo. Sige, pare. Salamat ulit dito sa pera. Hanggang sa ulitin. Pwede pumasok, ma'am. Bakalan ko na dyan ang asawa ko. Sinasabi ko na nga, be. Kaya kong magtiis kahit na hindi mo ako mahal. Pero hindi ako martir. Hindi pa tayo hiwalay. Kaya akin ka lang, hindi sa babae yan! Nagkakamali ka, Rebecca! Nagkakamali ka! Rebecca, stop it! Stop it! Rebecca! Bakit ako na sa'yo magkakap eh? Nagkakamali pa ako? Tawan mo ko! Rebecca, bitawan mo! Bitawan mo! Roberto! Roberto, ano ba? Ikatena mo kayo asawa mo, ha? Nasa pamamahay namin kayo! Malisa tayo, Rebecca. Malisa tayo. Pagsisisihan niyo to! Malisa tayo. Bitawan mo! Bitawan mo! Lumayas kayo rito! Huwag na kayong babalik! Ano na naman bang nangyari at nanggugulo naman yung mag-asawang yun dito?
Nanay, pumunta lang dito si Roberto. Kasi may mabalita siya tungkol sa kaso ko. Kaso? Hindi pa ba tapos yung kasong yun? Buhay pa siya, Nay. Buhay pa yung lalaking gumahasa sa akin. Alam mo, mamulubi ka sa ginagawa ng Brian na yan eh. Pare, uunti-untiin ka nun. Hindi naman mangyayari to. Kundi niya alam na asawa ko si Melissa. Hindi mo naman babawi yun eh. Alam mo, isipin na lang natin kung paano natin susolusyonan yung problema mo. Eh? Pre, 1 linggo na lang. 1 linggo? Ano meron? Lilipat kami ni Melissa papuntang Canada. 1 linggo na lang ang bubunuin ko. Sa loob ng panahon yun, dapat yung magkita si Brian at si Melissa. Okay. Pero paano kung sa 1 linggong sinasabi mo, magkita sila? Anong gagawin mo? Maraming salamat, Mayor. At pumayag kang ipalit ang aking anak na si Roberto sa iyong pwesto ngayong darating na eleksyon. Last term ko na naman ito, Gov, eh. And besides, alam kong hindi pa hinog ang anak ko para pumalit sa akin. So, napagdesisyonan ng pamilya namin na si Roberto na lang muna ang kakampanya namin sa susunod na halalan. Nako, hindi kayo magsisisi sa desisyon ninyo. Roberto is good. And he will be a good role model para sa mga kababayan natin. Well, I don't know about that, Mrs. Sebastian. May nakarating kasi sa akin yung balita na may ibang babae raw yan si Roberto. Maliban sa kanyang asawa. Of course not. It's not true. Hindi totoo yan, Mayor. Hearsay lang yan. Oh, Rebecca, andito ka na pala. Halika. Here's Rebecca, ang asawa ni Roberto. Gusto kong patunayan mo sa kanilang lahat na maayos ang pagsasama ninyo ng anak ko. Hindi ba? Paano magiging maayos ang pagsasama namin ni Roberto? Kakahuli ko lang sa kanya dun sa bahay ng babae niya. You're joking. Rebecca, you're joking. Pagpasensyahan nyo na ang manugang ko. Hindi ako nagbibiro, Ma. Kasal pa kami. Ipinagpalit na ako ni Roberto sa iba. Andiyan na pala si Felix eh. O sige, maywan ko muna kayo ha. Puntahan ko lang muna yung apo ko. Sige po. Sige. Good evening, Mr. Castro. Good evening. Sige, maupo ka muna. Salamat. Anong sadya niyo sa aming tanyente? Lumabas na kasing results ng DNA test sa pinaghinalaang rapist ni Melissa. Hindi pala yung lalaking yun yung nang-rape sa akin. At hanggang ngayon, hindi pa rin pala nahuhuli yung totoong lumapastangan sa akin. Napangasan kaya ata ng Felix na yun, ah? Pinagbigyan ko lang siya. Pero di ibig sabihin nun ay natuwa ako sa ginawa niya. Paano tayo makakadilihensya sa kanya yan? Tatakutin ko lang siya. Tingnan ko lang kung hindi mabahagang buntot niya. Sino yung batang sumagot, Melissa? Anak niyo ba siya ni Felix? O anak siya ng rapist mo? I want to talk to you, Mr. Castro. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin tinitigilan ng asawa mo ang asawa ko. Wala kang magawang matino.
Huwag ka manggugulo ng buhay ng iba. Hindi ako ang nanggugulo, Melissa. Pwede ko pang bigyan ng linaw ang lahat sa nakaraan mo.